Mukhang magkakaroon na naman ng problema ang House Committee on Justice sa pagsilip ng bank account ng mag-asawang Duterte. Ayon niya kasi kina Leila de Lima at Attorney Shell Jokno, maaaring silipin ang account ng mag-asawa kasi conjugal daw. Pero may ibinahagi si Congressman Ungab na 2008 lamang ikinasal si Vice President Sara at si Attorney Mans Carpio. So bakit isinali yung 2006 at 2007 gayong hindi pa kasal ang dalawang ito? Ayon kay Isidro Ungab, before the committee relies on transactions from 2006 and 2007 as conjugal or marital transactions, it must first explain the legal basis for doing so. The parties were married only in February 2008. Under the Family Code, the property regime begins only at the precise moment of marriage. Therefore, transactions before that date cannot be presumed conjugal merely because of a marriage that did not yet exist. Why did the AMLAC and the Committee on Justice include transactions dating back to 2006 as though they formed a part of a conjugal or marital financial pattern, when Sara Duterte and Maneses Carpio were married only in February 2008? Under the Family Code, the property regime begins only upon the celebration of marriage. Thus, any 2006 or 2007 transaction could not have been conjugal at that time it occurred. If the committee is relying on those transactions, it must identify a separate legal and factual basis other than conjugality. At ilang oras ang nagdaan, itinama ni Congressman Ungab ang kanyang post. Ang sabi niya, correction, Sara Duterte and Maneses Mans Carpio were married in October 2007, not 2008 as I earlier posted. That correction, however, does not change the point. Any transaction in 2006 still falls outside their marriage because they were not yet spouses at that time. So 2006 transactions should not be casually characterized as spousal, conjugal, or part of a joint Duterte Carpio marital account unless the actual bank records specifically show both names are a legally relevant joint arrangement. At most, those 2006 entries should be examined separately based on whose account, whose name, and what transaction type was involved. Pero sabihin na natin na, sige, granting na ito ay may connection sa impeachment case. Pero, dapat, yung pagbubukas ng bank records ng mga bank transactions ay dapat may court order. Kaya talagang malakas ang laban dito ni Attorney Mans Carpio. Bakit nga ba? Number 1, ang conjugal property ba ay sapat na dahilan para silipin ang bank account? Sa ilalim ng batas, ang pagiging conjugal, pag-aari ng mag-asawa ng isang ari-arian ay hindi sapat na dahilan para i-bypass ang bank secrecy law. Bank secrecy is personal. Ang proteksyon ng Republic Act 1405 ay nakadikit sa mismong account holder. Kahit mag-asawa sila, kung ang account ay nasa pangalan lamang ni Mans Carpio, itinuturing itong hiwalay sa aspeto ng confidentiality, Family Code versus Bank Secrecy. Bagamat sa Family Code, Article 105-133 ay magkasama ang mag-asawa sa kita at ari-arian. Hindi ito nagbibigay ng otoridad sa Kongreso o kahit kanino na buksan ng bank accounts ng asawa nang walang sariling waiver o hiwalay na legal na basehan tulad ng court order. Provision, Section 2 ng Republic Act 1405, ang absolute confidentiality ay hindi nagtatangi kung ang pera ay conjugal o hindi. Hanggat ito ay deposito sa bangko, protektado ito. Ang pagiging impeachable officer dito nagkakaroon ng komplikasyon sa timeline at legal na proseso. Sino ang impeachable? Sa ilalim ng Article 11, Section 2,
ng 1987 Constitution, ang Vice President ay isang impeachable officer. Ibig sabihin, isa siya sa mga taong maaaring silipin ng bank accounts kung may nagaganap na impeachment trial. Ang problema sa Justice Committee hearing, ang kasalukuyang mga pagdinig sa Kamara o House of Representatives ay karaniwang in aid of legislation o para sa pagtukoy kung may probable cause para sa impeachment. Ayon sa Korte Suprema, ang exemption sa bank secrecy para sa impeachment ay karaniwang applicable kapag ang kaso ay nasa Senate o nasa tumatayong impeachment court. Kung ang hearing ay sa committee level pa lamang at wala pang formal na trial, ang bank secrecy protection ay nananatiling buo, maliban kung may waiver. Si Mans Carpio ay hindi impeachable. Si Mans Carpio ay isang pribadong mamamayan at abogado. Hindi siya saklaw ng exemption para sa impeachable officers. Ang paggamit ng bank records ng isang pribadong tao sa isang legislative hearing nang walang court order ay may mataas na tsansa ng paglabag sa privacy. So ngayon alam niyo na, na kahit pa yan ng conjugal, hanggat walang court order, hindi po pwedeng buksan, walang authority ang kahit sino man na magbukas ng mga bank transactions or bank records ng mag-asawang Duterte. Maliban na lamang sa Senate trial. Kaso umaastang impeachment court na itong Committee on Justice sa House of Representatives. Lalong-lalo na itong sina Jinky Luistro, Sendanya, Leila de Lima, Ridon, Chel Jokno. Baka nga sigurado alam din nila itong batas na ito patungkol sa bank secrecy law. Siyempre, sa panahon ngayon, sa administrasyon ngayon, bendalo na ang ginagawa ng Kongreso. Siyempre ang goal nila, ipahiya, siraan si Vice President Sara. Kasi wala na silang choice, kahit na sila yung magmukhang tanga, na naturingan pa naman silang abogado, na kahit alam nilang mali ang kanilang ginagawa, ay gagawin pa rin nila. Basta't hindi sila papayag na maging Pangulo si VP Sara sa 2028 elections. Kasi alam nila na may kalalagyan sila dyan ngayon sa Committee on Justice at sa lahat ng mga kongresistang pilit niyuyurakan, sinisiraan at pinapatarsik si Vice President Sara ngayon pa lamang. Kaya kahit anong batas ang isampal nyo sa mga buwayang kongresista na ito, hindi nila ito susundin. Dahil ang susundin nila ay yung kanilang amo at ang utos na pabagsakin, siraan, patalsikin si VP Sara. So sa tingin ninyo, malakas ba ang laban ni Atty. Mans Carpio sa kanilang isinampang kasong kriminal dito kina Luistro, Chel Jokno, Leila de Lima, Sendanya, Bangko Sentral ng Pilipinas at AMLAC? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.